Nasira na yung ating rotor disc brake kasi sobrang worn out na yung ating brake pad. So tara guys, palitan natin. Hello po, for today's video ay papakita ko sa inyo yung pagpapalit ng brake pad at rotor disc kagaya nitong ating sasakyan na Mitsubishi Adventure. Una nga ay kailangan nang tanggalin ang gulong ng sasakyan dahil nasa loob nito yung brake pad at rotor disc na kailangan ng palitan. Na-worn out na nga yung ating rotor disc kasi naitakbo yung sasakyan na manipis na yung brake pad kaya metal to metal na yung contact ng ating brake pad and rotor disc. Kaya naging ganito yun yung pagka-worn out niya. Kaya maganda from time to time ay ma-check nyo rin yung kapal ng brake pad upang maiwasan na yung pagka-worn out katulad nito. And yung rotor disc ng sasakyan nyo ay hindi mapalitan agad. Normally, nawa-worn out naman talaga ito at yung iba pa nga ay pinamamasin siya upang pumantay ulit at kuminis at bumalik sa dati ang rotor disc natin at magamit na ulit natin ito. Pero may nabibili naman ito sa mga auto supply o sa online man. Una nga ay luluwagan na natin yung bolt na mahawak sa ating brake caliper para matanggal natin yung ating worn out na brake pad at susunod nga ay yung ating rotor disc para matanggal din. At pag natanggal na natin yung brake caliper ay yung cylinder na umiipit sa ating brake pad ay ating iipitin ng vice grip para bumalik ito dun sa normal niyang pwesto, no? Ulit-ulitin lang natin yung pag-ipit dun sa cylinder para bumalik siya sa normal na pwesto. At luluwagan nga natin yung dalawang bolt na umahawak sa ating brake pad. At pag naluwagan na natin ito ay pwede na nating tanggalin yung lumang brake pad at papalitan na natin ng bago. Sa pagpapalit nga ng brake pad ay ilagay natin yung spring na naglalak dun sa brake pad at wag natin kalimutan na ipitin ito para humigpit yung pagkakalagay ng brake pad. At luluwagan natin yung nut na humahawak sa ating rotor disc at parang maluwagan ito kailangan nating tanggalin yung lock pin. At pag natanggal na yung lock pin ay tatanggalin na natin yung nut at kailangan ng ating pukpukin ng kaunti upang mahugot yung ating rotor disc plate. At pag nahugot na yung rotor disc plate ay tatanggalin na natin yung sirang disc plate para palitan ng bago. Gagamitan natin ito ng power tools para mas mabilis natin itong matanggal. At pag napalitan na natin ng bago yung rotor disc plate ay babalik na natin ito sa dati. At ito, tuloy-tuloy lang yung pagbabalik natin. So ito nga yung pinagtanggalan natin na brake pad. Wala na talagang natira kaya metal to metal na yung contact kaya nasira niya yung ating rotor disc. So ito yung bago nating kinabit, yung Bendix. Maganda raw itong gamitin.
At pag nailagay na natin yung bagong rotor disc at yung brake pad ay babalik na natin sa dating pwesto yung ating mga tinanggal kanina. Ito ba yun? Ba't kailangan buhusan? Ba't bubuhos? Tapang po sa pintura yan. Ah, Nakakatuklap. yun. Tinuluan lang naman. Dapat pala, linisan ko. Parang punong-puno, no? Kasi nga po, bumalik po yung piston sa normal. Kailangan ko bang bawasan yan? Hindi na po. Okay na yan? Kahit punong-puno? Baka bababa pa yan. Right side transmission.